Hello everyone! Maayong adlaw sa inyong tanan. Good morning everyone! So, in this video ay kakaiba. Hindi muna tayo magluluto at mag-harvest. Dahil itong video na ito ay itutur ko kayo dito sa likod ng aming bahay. Kala mo naman kung anong meron sa likod ng bahay, no? Char. So, dito sa likod ng aming bahay ay maglakad lang kayo ng konti at makikita nyo itong kalabaw. So, itong kalabaw ay hindi amin to ha. So, nilagay lang yan dito ng may-ari dahil nga maraming damo dito, maraming mga puno. So, para makakain ng sapat yung kalabaw ay dito itinali ng may-ari. Kaso lang itong kalabaw na to ay tinulungan ko kasi nga hindi siya makagalaw. So, parang na-stuck siya kasi nakatali sa puno. Kaya kahit na takot ako dito, go lang, wala tayong choice. Kailangan nating tumulong sa nangangailangan. Charot! So, nagpaana ako dyan kasi ilang araw na rin umuulan dito, madulas, maputik. So, need natin magpaa. At maglakad-lakad lang kayo ng konti at makikita nyo itong suba or sa Tagalog ay sapa. Yan. Merong sapa dito sa likod. So, itong sapa na to ay maliit lang to dati. Kaya lang, dahil nga, syempre, kinukuha na ng mga buhangin, kaya lumaki siya ng lumaki. Tapos lumalim ng lumalim. Kaya kapag umuulan dito, sunod-sunod na ulan, syempre tumataas yung tubig. Kapag tumataas yung tubig, may tendency talaga na ang tubig ay mapunta sa amin. So, ang labas niyan ay baha. So, binabaha yung bahay namin kapag umaapaw yung tubig ng sapa. So, as of now, chinek ko nga dito dahil nga, syempre may mga pananim kami. Nakakatakot kasi baka nga mabaha. Syempre, sayang yung mga pananim namin. Kaya nagpunta ako dito, chinek ko. At naisipan ko rin na yun nga na i-vlog na lang para makita nyo kung anong meron sa likod ng bahay namin. So, meron ditong tulay papunta sa kabila. Kapag napunta kayo sa kabila, makikita nyo ay puro mga palayan na. So, itong tubig na to ay malapit na talaga siya. So, sana lang ay hindi na umulan para hindi umapaw itong tubig ng sapa. So, medyo brown ang kulay nito kasi nga, syempre umuulan, tumaas yung tubig, kaya ayan, naging kulay kape na may gatas. So, itong mga puno na to, puno ng nyug at saka puno ng mangga ay natumba na dahil nga sa tagal na rin na nakababad sa tubig at syempre, 'di ba, lumalaki nga yung sapa kaya hindi na nakayanan, natumba na. So, naghanap din ako dito ng tambo or bamboo shoot yan sa English. So, naghanap ako dyan para maulam sana kinabukasan. Pero, sad to say na wala akong mahanap. At pagpasensya nyo na rin kung medyo maingay kasi nga sobrang lakas ng hangin. So, dahil nga umuulan siya tapos may kasama pang malakas na hangin kaya ayan. So, nag-ikot-ikot pa ako, nagpunta pa ako sa kabilang puno ng mga kawayan kung meron akong, baka sakaling may mahanap akong tambo, pero wala talaga akong mahanap. Pero itong kawayan na to ay hindi na to pagmamayari namin. Nakikihanap lang, baka sakaling may mahanap, alam mo yun. Siyempre, pwede naman humingi. So, ayan, pabalik na ako sa amin. Itong nakikita nyo ay, ito yung mga, kung saan yan yung may mga tanim kami dyan. So, hindi nyo pa nga lang makikita kasi yung mga tanim namin ay 5 weeks old pa lang. So, dito sa part na to, may tanim din kami dyan. So, ito yung tanim ng kapatid ko, mga niyog, yan, mga puno ng niyog. Marami siyang tanim niyan. So, malalaki na. So, meron din ako tanim dito na turmeric. Ayan. So, malalaki na yung laman niya ng turmeric. Meron ding copper. Ayan. Takway yan. Sa amin tawag dyan, takway. So, maliliit pa yung mga takway dyan. Ayan pa. Meron pa. Kalat-kalat kasi yung takway. Kasi alam yung takway, kahit saan yan, tumutubo lang. So, ito yung tanim ng kapatid ko, yung maliliit pa na saging. Yung bunga niyan is yung pinakamaliit na saging yan. Ito naman sa sako na to ay mga talong at kamatis yan kasi tinanim niya ng tatay ko kasi just in case na bumaha nga, pwede siyang malipat.
So, itong kalabasa, 5 weeks old din yan. Ayan. So, gumagapang na siya. Kaya, nakakalungkot lang kapag bumaha. Siyempre, mamamatay yung mga tanim namin. So, wala na akong harvest. So, maraming tanim na kalabasa at itong kamatis na to at talong. Ayan, malalaki na sila. So, by 2 months, makakapag-harvest na tayo ng kanilang mga bunga. So, meron din akong tinanim dito na tanglad. Ayan, ilang puno din dyan. Marami rin. May okra din. Tapos, nagtanim din ako ng kangkong. Ano pa ba? Ayan, meron din malunggay. 3 puno yung tinanim ko. So, yung isang puno na yan ay, ayan, may lumalabas na dahon. So, buhay na. Tapos, meron din rambutan. Malaki na rin yung rambutan namin. Ayan. So, ayan yung papayang maliit. And then, meron din luya. So, 'di ba ang dami naming mga tanim sa likod. Ilang puno din dyan. Yung iba natumba na kasi sobrang lakas ng hangin nga. Tapos, meron pang okra din yan. Ayan. Tapos, meron din kamote. Gumagapang na yung kamote dyan. And then, meron din na alokbate or Malabar spinach. Yan, tawag dyan. Malabar spinach. So, ayan, yung tanim ng kapatid ko na lansones, ilang puno din yan. Alam ko, 3 puno yan yung lansones, 'di ba? At meron din pang mga tanglad. So, marami yung tinanim namin na tanglad kasi nga mahilig kami na magluto na may nilalagyan namin ng tanglad. So, ito sa loob na to, meron ding mga tanim yung tatay ko na lansones. So, ilang puno din yan. At saka, meron din kaming mga pato, ayan, marami din kaming pato. So, ayun lang guys. So, ayan na naman, umuulan na naman. So, this is me, Miss Margie PH, sharing my humble life in countryside.